Hello, magandang oras po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking channel. Ito ay aking nakuha na mutya, pero bago ko ito ikwento at sisimulan yung pagkakuha nito, yung mga baguhan lang po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po ay ating pag-usapan itong ating nakukuhang mutya na galing po ito sa mutya na linta. Ito po isang linta na nakuha ko po ito sa tunaan, na ang gilid sa tunaan ay may mga malaking bato at ito po ay dumikit sa bato na nagiging bato na po yung linta. Ayan, bakit ko nasabing linta ito? Dahil yang pong tunaan ng kalabaw ay isa po yang napakatagal na po yan na panahon na dyan ang mga ninuno namin na magpatuna ng kalabaw. At marami pong mga linta na nakatira dyan, kaya dyan palagi ako makakuha ng linta. At ito po ang aking nakuhang linta na kakaibang klase at meron po siyang tiyan. Ito po yung tiyan niya, oh. Yan. Yan po yung tiyan niya, na nakadikit po yan siya mismo sa bato. Pag ganyan siya sa bato, oh. Nakaganyan siya sa bato. Nagdikit siya, ganyan ang itsura niya sa bato. At natuklasan ko po ito kahapon, araw ng Friday kahapon. Kaya yan po ay aking nakita. At kung titingnan nyo yung puwet niya, ito. Puwet niya yan, at ito po yung bibig niya dito kung saan siya sumisipsip. Ayan. Hindi lang makita dahil nalibo na siya at nagiging bato na po ang porma sa kanyang katawan. Nagiging bato na po ang kanyang katawan. Kaya napakaswerte natin dahil araw ng Friday siya nagpapakita. At maganda ito sa pang proteksyon. Ano ba ang klaseng proteksyon ang pwede nito? Ito po ay kung halimbawa ikaw ay masugatan, madaling humilom ang sugat mo. At may time din na ito ay kakabal dahil ang katawan mismo ng linta ay nagiging bato na po. Ayan. Nagiging bato na po yung katawan ng linta at ang kulay niya kulay brown. Dahil ang linta naman na original kulay brown. Maliban lang na kung ang linta ay may power talaga at meron siyang luno o yung kanyang kaliskis na itim, ay sa sobrang tagal na po magputi po yan dahil sa katandaan ng pagiging bato niya, nagiging kristal po siya. Dahil wala namang kristal na kulay na itim. Depende din yan sa lugar dahil ang lupa dito sa amin ay kulay brown. Kulay brown po yung lupa namin dito, kaya yung katawan ng linta na magiging bato, magiging kulay dirty white na may pagka brown. Kaya maraming beses na ako nakakuha ng linta at ito rin ang aking nakuha doon sa area na aking pinagkukunan ng linta. Kaya mayroon kasing nag-order sa akin na linta, iba-vlog ko raw. Kaya ito ipapakita ko sa inyo kung ano ang hitsura sa linta na aking bagong kuha kahapon araw ng Friday. Kung itagilid nyo yan, linta talaga siya. At yan po ay nakadikit pa ganon yung dikit niya sa bato. Pag ganon siya, at kinuha ko lang kahapon. Kaya nakakuha tayo na araw ng Biyernes. Ayan. Dahil ito po ay nagpaparamdam sa atin, kaya nakakakuha tayo ng linta na kulay brown. Ito po yung tiyan niya, tiyan po niya yan. At ito po ang kanyang buko-buko. Yan, buko likod po yan niya. At yung puwet niya, ito po yung puwet at ito po yung bibig kung saan siya sumisip-sip ng dugo. Ang ugali ng linta ay sumisip-sip po yan ng dugo. At maganda ito sa panggayuma. Maganda rin sa panggayuma dahil sumisip-sip siya ng dugo. Lahat ng taong madikitan mo ay makukunan mo talaga, mas lalo na kapag dumikit sa'yo na makipagkaibigan, ay kung ano ang iyong kahilingan. Kapag ikaw ay makadikit sa kanya, makunan mo talaga siya ng dugo dahil yung ugali ng
linta kapag makadikit yan, mas lalo na kapag ang katawan ng mga hayop at ng kalabaw may dugo yan, kaya sinisipsip po yan ng dugo ng kalabaw. Kahit nga tao maapak sa tubig, kapag may mga linta, dumidikit yan at sumisipsip sa dugo ng tao. At kahit nga mga anong klaseng hayop, kapag makadikit po yan ay sumisipsip talaga ng dugo yung linta. Basta lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa, kahit sa ilalim ng karagatan, kapag may dugo, sumisipsip po yan dahil nabubuhay siya sa dugo. Kaya itong linta na ito ay maganda ito sa panggayuma. Panggayuma na pwede rin igamot at pwede rin siya sa proteksyon. Kaya ito ay pangkalahatang proteksyon at gayuma. Ayan, panghalina. Ang panghalina niya, ang ugali, makadikit, sipsipan ka. Hindi pwede na hindi siya makasipsip kapag makadikit ka niya kapag mayroon kang dugo. Kung ito rin ay sugatan mo, halimbawa kung ito'y masugatan, kung hindi mo ito ihiwalay, kapag ibalik mo siya sa tubig, mabubuhay siya ulit dahil dumikit po yung katawan niya at magbalik siya sa normal. At kaya mahirap siya mamamatay kapag nandiyan siya sa tubig. May mga kapitbahay kami dito sa amin, dito sa Mindanao, mayroon siyang anting-anting o agimat na mutya ng linta. Kahit ilang bisis pa siya binaril, hindi siya mamatay-matay. Hindi siya mamatay kahit ilang bisis siya binaril. Hindi rin siya matablan. Ang ginawa, dahil sobrang dami na yung kasalanan niya, ang ginawa ng mga otoridad ay binaril siya. Pagkatapos binaril ay hindi man siya natablan, nahuli siya, pinunggutan siya ng liig sa mga nagkasala sa kanya. Hiniwala yung ulo niya doon sa Pikas Barangay at yung isang katawan naman sa Pikas Barangay. Yun ang dahilan na namatay po yung mga may anting-anting sa ganito. Pero kapag tayo ay magdala nito, dahil alam na natin kung ano ang mga purpose nito, ay hindi lang tayo magpakasala dahil ito ay proteksyon natin para hindi tayo maano ng mga tao, at alagaan natin, susunod tayo sa batas ng Panginoon para nanatili tayong buhay sa ibabaw ng lupa. Dahil kahit gaano ka tindi at gaano kalakas yung birtud at anting-anting mo, ay mayroon ding hangganan yan kapag ikaw ay magdala na hindi normal, na ikaw ay labag sa batas. Kaya kung magdala ka nito, pwede mo ito ipanggamot dahil ang abilidad ng linta, kapag masugatan po yan, ay madaling humilom yung sugat. Marami ng mga doktor na naka-order sa akin ganito para ipanggamot nila sa kanilang pasyente. Ibabad mo lang ito sa tubig, babalik yung mga sugat-sugat mo sa iyong katawan. Inumin mo yung tubig na pinagbabaran mo nito, ayun, gumaling yung mga sugat mo sa ilalim ng iyong mga katawan. Kahit nga yung mga sugat mo sa ibabaw ng iyong katawan, katulad ng mga balat mo, idikit mo lang ito. Mga 15 minutes, kapag makasipsip na ito ng dugo, yung yung balat mo ay biglang humilom po yan. Ang paggamit ito ay mo lang, pagdala nito, palutin mo ito ng pulang tela, tapos dalhin mo, ihabak mo kahit saan ka magpunta. Ito ay maganda ito sa proteksyon at swerte. Round ito, round. Panggamot, pamproteksyon. Itong ating mutya sa linta na may tiyan. Yan po yung tiyan niya at ito po yung likod niya. Ayan. Kulay brown po yung ating linta. Kaya napakaswerte po ang nag-order nito. Kung halimbawa hindi niya ituloy ito, marami naman tayong mga followers na masaniba ng espiritu ng ating binablog ngayon na linta. Baka ito na po ang tsansa ninyo na magkakaroon ng birtud ng linta na kulay brown. Ayan po, ulitin ko po, pag ganun po yan, nakadikit siya sa bato ganun. Kaya ang ginawa ko, nilugit ko yan sa aking kutsilyo para matanggal siya sa pagdikit niya sa bato. Doon mismo sa tunaan ng kalabaw na napakatagal na pong panahon. Yan po ay ginagamit ng mga ninuno namin para doon magpalunang ng kalabaw. Ayun lang po ang aking masasabi. At ulitin ko po, ito po ay panggagamot, pang protection sa katawan. Ayan. Kaya kapag protection kasi, alam nyo na po kung anong klaseng protection. Maraming klase ang protection. Lahat ng mga disgrasya sa buhay mo
ay hindi ka matatamaan nito. Kung ikay matatamaan, madaling humilom ang iyong sugat. Mayroon ding time na ikay makakabal, mayroon ding time ikay tagaliwas. Mayroon ding time ito ay tagulilong dahil nga ito ay hindi makita na ikaw na ay nasipsipa ng dugo mo. Kapag diyan ka sa tubig, kapag maraming mga linta, hindi mo mamalaya na may dumikit na sa iyong balat sa iyong paa. Kaya mahirap ito kapag ito ay kumikilos ang kanyang birtod dahil nakakatakot ito sa tao. Sumisipsip niya. Kapag mayroon ka ito, ilihim mo lang. Kung mayroon ka mga kaibigan, makadikit ka, ikaw palagi ang nakalamang sa kanila dahil maiisahan mo lahat ng nadikitan mo dahil ikaw po ay isang birtudes na linta. Ganun po. Yung linta, kayo na po bahala kung ano at paano nyo gamitin ito. Dahil alam nyo naman yung mga birtod ng linta. Alam nyo yan dahil lahat ng magmumutya, kilala nila kung ano ang dapat dalhin sa kanilang pagdidipinsa sa kanilang sarili. Kaya lahat ng magmumutya na magtatangan ng mga bato o mutya, alam ko po na meron yan silang mga kaalaman tungkol sa mga mutya. Kaya hanggang doon na lang. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye bye, ingat po kayo palagi.